back. Kasama pa rin natin ang National Food Authority, si Mr. Rex Esto Perez, ang spokesperson nito. And of course, the National Food Authority is under the Department of Agriculture. Yes. Okay. We're one family. Okay. Well, one big happy family na napakarami ng functions. Opo. Noong nakaraan na-interview namin ang NMIS, National Meat Inspection. Under yun ng Department of Agriculture. Anyway, sir. 42 agencies under Department of Agriculture. Oh, really? Wow. Tapos nationwide lahat yun. Yes. Okay. Pinag-usapan natin kanina yung tungkol sa bigas, no? Yung, diabetes, ganyan kasi yung high glycemic index ng white rice, yung brown rice, hindi. Mas maganda siya. Meron bang programa ang gobyerno to encourage yung pagtatanim, pag-ani, at pag-consume ng brown rice? Merong, Miss Elaine, may mga advocates yan, yung brown rice advocates. Pero ang hirap kasi natin, ito na tayo, magkakabukingan ulit tayo sa edad. During the time of President Marcos, meron na tayong programa na tinatawag nating Pinawa. Okay. Pinawa is brown rice. Okay. Basically, That's the name of That's brown the name. rice. Okay. Pinawa, That's the variety. Hindi pa. Yung brown rice is, di ba yung unpolished rice Yes, yan? yes. So, Pinawa is unpolished rice. Okay. So, ito, inumpisa na natin noon. Pero ang hirap mag-take off itong programa na to kasi yung kultura natin na talagang maputi palagi. Pag sinabi mo na brown rice, maligasgas sa lalamunan. In fact, yung ating bago ngayong ini-introduce, hindi bago, 2004 pa itong Republic Act 8976, yung fortification law. Right. Yung ating iron fortified rice, ini-introduce natin, hirap din kami mag-introduce nito dahil gusto pa rin nila yung puti. So, kung puti ang kakainin mo, sabi nga nila, di ba, mas masarap ngayong kanin namin kahit wala ng ulam, okay na sa amin. Right. Pero kung titingnan natin, ang epekto naman sa katawan. Totoo yan. Yung brown rice mo, sana noon, nagko-consume na tayo ngayon, ang brown rice ang mahal ngayon. Correct. Yung iron fortified rice, parehas naman yun ng NFA rice ang presyo, 27 pa rin. No? Pero ito, finortify natin ng iron. Okay. Ang sabi nga ng consultant nating Hapon, sabi niya, kayo talaga, mga Pilipino, kiskisin nyo ng kiskisin yung bigas nyo, pagkatapos magpo-fortify, lalagay ng iron na napakamahal. Tinanggal mo muna, tsaka mo uli nilagyan. Andun na tinanggal na natin yung fiber, right. yung essential oils. Wala tayong magagawa. Ganun ang gusto ng ating mamamayan. Right. Kasi yung rough rice na tinatawag, yun yung bagong, ang tawag doon, sir, bagong tanggal ng... Tinanggal lang ating hal, yung balat ng tapos, ang ginagawa kasi natin, pinapolish natin, yung kaya ang gaganda ng mga bigas natin, mga mistisa. Pero actually, hindi mistisa yung bigas natin. At kapag pinapolish na natin, kagaya ng sinabi ni sir, ang dami natin tinanggal dyan. Yung fiber, yung may mga minerals din na natanggal dyan. Oo. Kaya tumataba yung baboy. Doon natin pinapakain. Oo, yung ang tawag doon, ipa? Darak. Darak. Oo, yun yung sinasaing. Kaya doon. Meron ngayon na ginagawa na yung parang bran. So, inaayos lang nila yon. Tapos, actually, yun yung balat ng... Yung bran na yun, ngayon, available na doon sa mga health stores din. Right, oo. Tinanggal natin sa... Oo, yun yung tinatapon natin dati, pinapakain lang natin sa mga baboy. Ang gaganda ng mga baboy natin. Anyway, okay. Doon tayo sa pag-process na ng palay natin, ng bigas natin. Kasi alam naman natin kalat-kalat yung ating mga bukirin at hindi readily available sa mga magsasaka. Marami kang lupa, wala ka namang storage. Wala ka namang way para makarating doon sa merkado ang iyong bigas. Pagkatapos yung drying pa, tsaka yung, ang tawag doon, giik, yung threshing. Threshing, oo. Dito, merong inihahandog na tulong ang NFA. Yung National Food Authority, meron tayong mga ino-offer na storage. Right. No? Kung wala silang storage, tayo naman nag-offer ng ating mga bodega na pwede naman nilang nirentahan yon. At meron tayong mga drying facilities na bayaran lang nila yung variable cost. Huwag lang yung fixed cost. Right. At mas marami nito yung ating PhilMec, no? Yung ating dating extension. Right. BUPRE. Yung nag-offer din ng mga post-harvest facilities na kailangan ating mga magsasaka. Ay, iba yung tawag doon, post-harvest facilities. Post-harvest facilities. Right. Ito sa National Food Authority, sa ngayon, meron tayong mga 339 na owned warehouse yan, nationwide. Kasi pagka when you travel up north, madadaanan mo sa mga highway NFA, laki-laki ng mga bodega. At ito, inihahandog natin sa ating mga kababayan for a minimal fee. Minimal fee. Okay. Yung ang sa atin naman, meron tayong buffer stock. Dito natin nilalagay ang ating inventaryo. Lahat po yan, Miss Elaine, yung
lahat ng probinsya natin, lalong-lalo na doon sa mga areas na palaging tinatamaan ng bagyo. Yun ay naka-imbak tayo at malaki ang ating buffer stock doon. Kasi anytime ma-isolate sila. Pero ito'y pag tag-ani naman at kung may mga bakante tayong space, yun po naman ay ino-offer natin sa ating mga magsasaka. Ayun. Now sir, meron kasing, nabanggit mo kanina, no, yung importation natin, you were telling me about the amount of imported rice that we have. Sabi mo, yun yung sa NFA lang. Ito yung pinananagutan ng gobyerno para sigurado hindi magugutom ang mga kapwa natin Pilipino. But then there is this other side, yung commercial importers na sinasabi mo. Sir, could you explain to us kung paano nyo nababalanse na hindi magkaroon ng hindi magandang epekto sa ating merkado? Kasi syempre, magkakaroon ng kompetensya yan. Merong mga manipulations na nangyayari dyan, bibili ng sobra, mag-hoard, whatever. Ano sir ang mga steps na ginagawa ng NFA? Noong una kasi na ating ginagawa, masyadong malaki ang ating importation up to the extent na nangungutang ang National Food Authority. Sa ngayon, Pambili ng bigas? Pang-import ng bigas. Okay. So, ang ginawa natin ngayon, since ang may kakayahan nito yung private sector, ang ginawa natin, mas malaki ang pinapa-import natin sa kanila, even though meron tayong tax-free ito at nagbabayad lang sila ng service fee, yun po naman ay para naman mabawasan yung ating exposure sa dolyar. Dolyar ang pambayad natin doon. Lumalabas sa pera ng gobyerno. Tama po. Tulad ngayon, no, yung tingnan natin, 500,000 metric tons. 120,000 metric tons lang ang import ng gobyerno. Yung iba po niyan, 380,000 metric tons, private sector na. Ang ginagawa naman natin dyan, yung tinatanong mo nga, pagbalansin nito na para hindi madampen yung presyo ng ating mga magsasaka, ang importante ang timing ng pagdating. Dapat huwag dumating ang ating mga in-import na yan during the time ng harvest. Kasi pag harvest time yan, ako po, tayo ang sisi na ating mga magsasaka. Sa ngayon nga lang, yung ating procurement, no, yung isa sa mga serbisyo natin, na namimili tayo sa ating mga magsasaka, pero ang ating presyo 17 pesos. Plus incentive siguro 17.70, pero mataas ang presyo sa labas ngayon sa commercial. So pinapabayaan na natin yung commercial. Bago natin hinatak dito si Sir ay nag-market visit siya, no? Sinisigurado niya na yung presyo ng bigas ay kontrolado at within the bounds na sineset ng ating gobyerno para hindi magkaroon ng imbalance doon sa presyo. Now Sir, meron kasing madalas na lalo pagka nagtagbagyo or nagtagtuyot, meron tinatawag na, bibili na lang ako ng NFA rice. What is NFA rice? Actually, yun nga ang notion palagi pag si NFA rice hindi maganda ang bigas. No? Ito yung nakaraan na. Pero may nangyari kasing ganon. That's why na-brand siya ng ganon. Kasi unang-una, maliliit pa tayo nun. Yung RCA nun talagang hinahalo pa sa mais. Marami yun, no? At yung mga amoy sako, kasi sa sako talaga na jute sacks ang pinag-imbakan nito. Pero sa ngayon kasi wala na yan eh. Hindi, bago lumabas yan sa bodega ng National Food Authority sa ngayon, sinisigurado natin na within the standards. Or else, hindi yan papasa sa atin, hindi lalabas sa ating mga bodega. So ngayon, unti-unti nating dapat walain yung ating, yung palaging sinasabi na pag NFA rice ay hindi maganda. Kung titingnan mo ngayon ang bigas ng National Food Authority, comparable yon sa commercial. Yung may dilaw naman, yun yung ating iron fortified rice. No? Maganda rin yung bigas na yan. Mas maganda pa, parehas lang presyo, pero may fortified with iron na. Additional nutrients. Yung nakakatakot lang sabi namin, baka mamaya, lumabas, dati nangyari na yun Pag magandang bigas ng NFA, bibili ng marami, gagawing commercial. So yan sana, bantayan rin natin. At siguro, sa ating pakiusap rin sa ating mga players, siguro iwasan na natin yun. Nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Ayan. Sa mga nanay at saka sa mga homemakers, no, tatanong natin kay Sir, ano ngayon ang price range ng ating bigas from the lowest to the highest? Ang National Food Authority, walang pagbabago yan. Yung bigas ng NFA. Whether it's iron fortified rice or yung hindi fortified, no, 27 pesos per kilo. Sa ngayon ang ating commercial, no, pumapatak siya ng 28. Naghahanap tayo ng 28 ngayon, mukhang wala na. Mayroon ng 30, mayroon ng 32. Pag lumagpas na yan ng mga 40, yun yung mga presyo ng mga fancy varieties or premium varieties. Mga tipong mga organic rice, yung brown rice, o di kayo mga dinorado, yan yun, no? Pero dinorado, sinandoming, wagwag, ano pa yung mga klase ng rice? Marami yan. Pero ginagawa naman kasi based on the processing. May mga proseso kasing ginagawa yung ating mga players din. May mga mist polisher, no? May mga, kumbaga, kaya mabango yan, ipoprocess, hiwalay nila yung brokens, yung mga durog na, doon sa buo. Yung buo ngayon, idadaan nila yun doon sa mist polisher.
i-sprayhan niya ng pambango. Right. Yung pandan, whatever na Oo. pabango. Paglabas yan, napakabango at saka yung talagang shiny. No? Right. Kaya sabihin mo talagang premium. Yun naman, Maganda, iba gusto bumili na. Ako Right. naman, hindi Pang-display. Okay. Anyway, kapag ka meron kayong, mga kaibigan, pag meron kayong nakikita na medyo unusual na movement, pag bigas ang pinag-uusapan, it falls under the jurisdiction of the NFA. Yes, Yung po. halimbawa, meron kayong natunugan. Kasi alam nyo naman yan kapag community ninyo, merong hoarding, yung merong mga hindi na dapat na for consumption, ito ay sa inyo i-report. Tama po. Okay. At yun namang, kasi sa ngayon mukhang malabong mangyari dahil mababa ang presyo ng ating commercial. At Right. maraming commercial ngayon. Pero ganun pa man din, magpapacheck tayo dahil hindi rin natin alam na baka mamaya inabili natin, municipalist na yun pala NFA rice yun. Right. O di ba parang inisahan kayo doon, NFA rice pala, naghahandog ang gobyerno pagkatapos ibinenta sa inyo commercial price. Kaya sir, baka gusto niyo imbitahan ng ating mga kababayan because we always say in this program, kalahati lamang ng bit-bitin ay bit-bit ng gobyerno. The other half should be in the citizenry. Kasi yung pagkakataon sir, address our audience para makipagtulungan sa NFA. Sa ating mga kababayan, kami ngayon ay naghahanda, no? Palapit naman ang ating tagbagyo. At pag dumating ang tagbagyo, may kalamidad na isolate. So ang ating mga bodega ngayon ay hinahanda natin yung sa buffer stocking. Kung may buffer stock tayo, syempre nakikita ng ating mga kababayan, dapat bantayan nila. Baka makalusot sa inyo at makapunta doon sa ibang mga palad, no? Kung Right. may iba na yung presyo. Ang NFA 27 pesos lamang po. Wag kayo kahit sabihin mo na kung saang lugar man yan, 27 pesos pa rin po yan. Bantayan po natin. O di kayo tumawag kayo sa ating hotline, no? Sa 455-0632. Sasagutin po namin yung inyong mga katanungan at yung mga complaint po ninyo. At yung sasagot sir, mabait ha. Hindi suplada ha. Opo, tama po okay. yun. Kasi pagka hindi, isusumbong natin kay Sir Rex. Tama po. Alright. Now, lahat ng mga paalala ni Sir Rex, sana ay nakuha ninyo. Maya-maya ng konti, will flash again on your screens yung contact details ng National Food Authority. Meron po silang email, may website sila at meron silang mga telepono. May texting pa yata kayo. Sa ngayon, nagpalit po tayo ng number, so ayoko munang i-announce. Alright. We will announce it to you, mga kaibigan, doon sa ating fan page. Meanwhile, sir, maraming salamat Maraming po salamat, sa Miss pagpunta nyo dito. At kapag kami movement at may mga sumbong, ihahatid namin sa inyong opisina. Ha-hand carry pa namin. Salamat po. Okay. Spokesperson po ng National Food Authority, si Mr. Rex Estoperez. Under, of course, the Department of Agriculture. Magbabalik pa rin kami.